Ako si Lin Ke. Ke na mula sa Mahjong. Ang hari ng Mahjong sa Xiangyang ay ang ama ko. Hinasa niya ang talento ko. Ngunit itinulak niya ako sa dagat. Sutil. Nang gabing iyon nagsabuatan ang mga traidor. Dumanak ang dugo. 10 taong nagtago. Sa pagkakataong ito ako na ang taya. Malala na ang cancer. Dapat nang sabihin. Sa pribadong laro ni Master Ghost, walang kinikilala. Ilang taon niyang gamit ang titulong hari ng Mahjong. Kung hindi lang nasira ang kaliwang kamay ni Master Nine, hindi sana mapupunta sa kanya ang titulo. Malapit na ang bagong paligsahan. Kumusta ang ipinagawa ko sa'yo? Ayos na ba? Hindi ubra ang mga ordinaryong tao. Wala pang lumilitaw na natatanging magaling sa Mahjong. Natatangi. Malayo pa yan sa sapat. Ang gusto ko ay ang makakatalo sa buong mundo ng Mahjong. Nasa ibang antas. Ginoo, pasensya na po. Naayos na niya. Bilang pambayad sa abala. Napakabilis ng mga kamay niya. Sa isang iglap ay naayos ang mga baraha. Napakagaan ng kamay. Talagang magaling siya. Ang ibig kong sabihin ay ginamit ng babaeng ito ang kanyang mabilis na kamay. Para nakawin ang imbitasyon ko. Nang walang paalam. Ang galing ng babaeng ito sa panlilinlang. Ay mas mabilis pa kaysa sa inaasahan. Pero itong ninakaw na imbitasyon. Kaya mo ba itong panindigan? Sa buong Huangpu River. Sino ang hindi gumagalang kay Master Nine? Kung paninindigan ko man ito o hindi, ay nakasalalay sa isang salita ni Master Nine. Tignan natin kung swerte ka nga. Mahuhulaan mo ba ang mga baraha? Sinasabing may magandang buwan. Maaari bang umasa sa daliri para matukoy ang mukha ng 10 baraha? Imposible iyan. Royal flush sa hearts at meron pang iba. Ito ang swerte ko. Salamat, Master Nine. Kahit gaano pa kalakas ang pakiramdam niya, imposibleng makapanya ang makinis na mukha ng baraha. Hindi pakiramdam ang gamit niya kundi memorya. Nang tulungan niyang magbalasa si Master Nine, kabisado na niya ang buong pagkakasunod-sunod. Napakalakas na memorya, at may napakagaling na pamamaraan. Hindi ba siya ang henyong hinahanap ni Master Nine? Ginamit niya ako para makapasok sa pribadong laro. Gusto ko sanang malaman kung ano ang kanyang pakay. Tingnan muna natin. Pambihira ang mesa ni Long Wu. Talagang karapat-dapat sa titulong nagmula kay Master Ghost. Sayang nga lang at hindi nagpapakita si Master Ghost. Tanging ang mga espesyal na panauhin ang may karapatang maupo sa mesa ni Master Ghost. Gusto pang makipaglaro kay Master Ghost. Kahit sa mesa ni Long Wu ay walang nangangahas. Gusto kong subukang maglaro sa mesang ito. Magkano ang itataya mo, Binibini? Wala akong chips. Pero, itataya ko ang sarili ko. Isang buwang paggamit sa katawan ko bilang sangla para makakuha ng pondo mula sa isang mabuting tao. Sino ang interesado? Napakagandang sangla. Ako ang magiging garantiya. Paniguradong talo ka kapag kinalaban mo si Long Wu. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin?
Ang babaeng ito. Bibilhin ko. Si Master 9, si Master 9 pala. Master 9. Sikat na boss si Master 9 sa magkabilang mundo. Ang balita ko ay hindi siya nakikialam. Bakit siya mismo ang bibili sa babaeng ito? Ang ibig sabihin ni Master 9, katumbas lang ng isang chip ang isang buwan ng babaeng ito. Kaya nga ba sinasabi ko, hindi karapat-dapat ang isang bayarang babae sa atensyon ni Master 9. Bakit? Kulang pa ba? Ihiramin ko ito kay Master 9. Ngayon gamit ang isang chip na ito. Ipapanalo ko ang lahat ng chips sa mesa. At tatalunin ang walang talo mong record. Isang chip imposibleng manalo. Nangangarap ng gising. Batang babae. Napakayabang mo magsalita. Ipapakita ko sa iyo ang galing ng isang hari. Ikalimang Ginoo 10 milyon. Gagamitin ko ang kamay mo para ialay bilang unang taya. Tingnan natin kung sino ang mas malaki sa isang laro. Sa pagtunog ng kampana, Ginto ang kapalit. Ang espesyal na galaw ni Longgu. akala ko ba magaling ka? Nagpapasikat ka lang pala. Para hindi sabihing inaapi kita, ikaw muna ang tumingin. Wala pala siyang diskarte. Sayang ang isang perlas sa alikabok. Sadyang tinatago niya ang galing niya. Mas nagiging interesante ang babaeng ito. Matapang ka bang magdagdag ng taya? Ang pusta ay 1 sa 1,000. Tumataya ako. Mas maliit ang nakuha mo kaysa sa akin. Inuuto ko lang kayo. Ito ay galaw na ipinamana sa pamilya ni Nalin at Nan. Kahit na kaunti lang ang natutunan niya. Saan ba talaga galing ang babaeng ito? Dahil gusto mong magpakamatay. Wala akong dahilan para pigilan ka. Ipapakita ko sa iyo kung bakit ka natalo. Paano nangyari ito? Talo-talo siya. Natalo siya. Paano naging posible ito? Anong klaseng hari ng sugal ito? Hanggang dyan lang pala. Pinuno. Gusto kang makita ni Master Ghost. Master 9, ikaw ang naging garantiya para sa kanya. Kailangan niya muna ang pahintulot ninyo. Sige na napanood natin ang isang magandang palabas. Hayaan na natin si Master Ghost na magdesisyon. Imbestigahan mo kung sino ang babaeng yan. Magaling ang pamamaraan mo sa paglilinlang. Sayang nga lang. Masyadong mabagal. Ngayong nakita ko na ang mga butas mo. Kaya, kailangan mong sumunod sa mga patakaran namin. Sapat na ba ang laro? Hindi ko inaasahang ang bilis mo. Sinadya mong magpahuli kanina. Para mapalapit sa akin, hindi ba? Kung hindi ako nagpain, paano ko mapapalabas ang nagtatagong si Master Ghost? Sayang nga lang. Hindi ikaw si Master Ghost. Nasaan si Master Ghost, magsalita ka? Sasabihin ko na. Masyadong maraming kaaway si Master Ghost. Kahit maliit o malaking okasyon ngayon, ako na ang pinapaharap niya bilang kahalili. Hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Habulin niyo siya. Huwag kayong magsalita. Hanapin niyo ang babaeng iyan kahit saan siya magtago.
Master 9. Nagkataon lang. Hindi ito nagkataon, hinihintay talaga kita. Binili ko ang isang buwan na paggamit sa'yo. Master 9, isang chip lang iyon. Ganyan ka ba kukuripot sa akin? Masyado ka namang madamot. Ang panghihiram ng chip ay peke. Ang totoong layunin ay iba. Sabihin mo bakit mo sinubukang mapalapit kay Master Ghost. Nahuli niya akong nandadaya. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Ayaw mong magsabi ng totoo. Sayang. Napakaganda pa naman ng mga kamay mo. Pangit tingnan kung mapuputol ng buhay. Buksan inyo ang pinto, huhulihin siya. Buksan niyo, bakit? Natatakot ka na? Master. Master 9. Mayroon ka pang 10 segundo para magtapat sa akin. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin ko, Master 9? May alitan kami ni Master Ghost. Sino yan, lumabas kayo? May tao. Hindi namin alam na kwarto ninyo ito, aalis na kami. Napakalakas nito. At napakatumpak. Nakita ko na ang impormasyon. Si Jiangxia ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga mangingisda. Pinatay ni Master Ghost ang ama niya. Mabuti na lang at handa ako. Gumawa ako ng perpektong peking pagkakakilanlan. Kahit pa napakalakas ni Master 9, hindi niya ito malalaman. Master 9, dahil naimbestigahan ninyo na ako. Bakit pa kayo masyadong namimilit? Tiyolin, kung hindi dahil sa inyo. Ibinenta na sana ako ng lasinggo kong ama sa barko bilang manggagawa, at hindi na makikita ang araw magpakailanman. Anak, tumayo ka. Napakagaling mo. Sayang nga lang at nasira ang litid sa kaliwang kamay mo. Ayos lang po, Tiyolin. Ang malaking utang na loob ko sa inyo ay hindi ko mababayaran. Kung wala kayong anak, ako na po ang mag-aalaga sa inyo pagtanda ninyo. Ang galaw ninyo ni Tiyolin. Ikaw pala ang anak ng traidor na nagtaksil kay Tiyolin. Anak ni Jiang Boyuan. Si Jiangxia. Kung ganoon, gagamitin kita para ipanalo ko ang paligsahan. Pagkatapos ay gagamitin ko ang buhay mo bilang alay sa kaluluwa ni Tiyolin. At sa taong personal kong kinamumuhian, paano ka makakapanatag? Bakit kinamumuhian ni Master 9? Isang buwan mula ngayon magaganap ang paligsahan. Gusto kong ipagtanggol mo ang pwesto ko. At lumaban para sa akin. Tinulungan mo lang ako kanina para ibuwis ko ang buhay ko para sa iyo. Ang halik kanina ay nakapagbayad na doon. Maraming kaaway si Master Ghost. Napakamaingat niya. Palagi siyang gumagamit ng kahalili. Pero sa paligsahan ng mahjong, siguradong magpapakita siya ng personal. Ayaw mo bang ikaw mismo ang pumatay sa kaaway mo? Kahit hindi si Master Ghost ang puno at dulo, siya ang tanging susi para mahanap ang totoong pumatay. Siguro ang taong nasa harap ko ay pwede kong magamit. Nagbago na ang isip ko. Gusto kong makipagtulungan kay Master 9. Pero ayaw kong ginagawa akong bata. Ilabas niyo siya at ibigay kay Master Ghost. Teka lang. Ano ang dapat kong gawin para magbago ang isip ninyo? Siyempre kailangan mong magbayad ng kapalit.
Kung ganoon hindi kita ipagkakanulo. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kagaling. Master 9. Balita ko may bagong alaga si Master 9. Mukha namang ordinaryo lang. Depende kung kanino siya ikukumpara. Ipapakilala ko siya. Si Sister 13 mula sa isang pamilya ng Mahjong. 3 taong gulang pa lang ay nagbabasa na ng baraha. 4 na taong gulang ay naglalaro na. 12 taong gulang ay tinalo na ang mga bahay sugalan sa Huangpu River. Walang talo ang record niya hanggang ngayon. Basta naroroon siya sa mesa. Kahit si Master Ghost ay hindi pwedeng maging kampante. Kapag tinalo mo siya sa kakalang karapat dapat na lumaban para sa akin. Sabi ng ate mo mabilis daw ang kamay mo. Kaya bilisan nating kumuha ng baraha. Ang patakaran sabay kukuha at tig-13 tayo. Kakaiba ito. Gusto kitang talunin sa sarili mong laro, nakakatuwa ito. Simula noong naglaro ako, wala pang nakakatalo sa akin. Ngayon tuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng walang talo. Talo ng talo. Ang Mahjong ay hindi lang pabilisan. Kailangan ding ibatay sa oras. Tukuyin ang baraha sa pamamagitan ng tunog. Unahan ang kalaban na makuha ang mahalagang baraha. Nasa sarili ang hirap. Nakasalalay din ito sa reaksyon ng kalaban. Bibilis ka ba kapag mabilis ang kalaban? O magiging magulo na lang? Masyadong mabagal, sagad mo na ba ito? Sobrang laki ng agwat ng kakayahan nila. Isang panig lang si Sister 13. Maraming kilala si Master 9. Pero mukhang nagkamali siya ngayon. Hindi naman siguro nagkamali ng tingin. Baka gumamit siya ng anumang pamamaraan. Masaya na siyang makaharap ang isang totoong henyo. Lumalabas ang tunay na anyo. Basta mahawakan ni Sister 13 ang baraha ng 2 beses. Malalaman na niya ang buong pagkakasunod-sunod. Kontrolado niya ang buong laro. Wala nang pagkakataong manalo si Binibining Jiang. Talagang anak na siya ng traidor. Kahit may talento, kaunti lang ang natutunan niya kay Lin. Mahirap siyang magtagumpay. Anak. Patay ang Holen. Buhay ang puso ng tao. Kailangan mong isipin sa puso mo ang direksyon nito. Para maunahan mo siya. Ito ay tinatawag na pagputol sa daloy ng Phoenix. Kailangan mong kontrolin ang pagbabalasa ng baraha para mahulaan mo ang pagbagsak ng baraha. Bakit nagkakaroon na ako ng kalyo? Papunta sa kamay niya. Ito ang hindi kumpletong galaw ni Lin. Paano kanya nailigtas? Interesante ito. Sapat na ang galaw na iyon kanina para manalo. Sayang nga lang, huli na. Hindi na malinaw kung sino ang matatalo at sino ang mananalo. Nagpipilit na lang. Hindi natin tiyak. Ano ba yan? Nagkamali ng kuha si Sister 13. Paanong nangyari iyon? Napakalaki ng potensyal niya. Marahil itinuro sa iyo ni Jiang Baoyong ang ninakaw niya sa akin. Hindi ko inaasahang ganito kahirap ipasa. Natutunan din niya ang buod. Isa pala akong henyo. Sayang hindi malinaw ang pinagmulan. Master 9, masaya na ba kayo sa resultang ito? Master, mataas ang tingin ko sa iyo. Mag-ingat ka kasama ni Master 9. Master 9, may karapatan na ako. Pero para ilaban mo ako para sa iyo. Huwag kang masyadong mayabang. Marami ka pang dapat matutunan.
Hindi lang kamay ang gamit sa paglalaro. Kailangan din ng pandinig. Si Master 9 na mismo ang kumikilos. Huwag kang magmadali maghintay. Nagsasanay ka ba o naglalabas ng galit? 2 character Red Dragon. 3. 2. 错，该打。 Nagkamali lang ako sa isang galaw. Bigat ng Red Dragon at Bamboo One. May pagkakaiba lang nakatiting. O kaya sa mesa sa paligsahan ang katiting na ito 0.3克。 ay katumbas ng buhay mo. Bakit? Pati ang pagkakaiba ng lalaki at babae ay hindi na inaalintana ni Master 9. Kapag malas sa mesa, kahit makaapekto at magsisi, Ano ang tinitingnan mo? malayo ka pa. Wala akong pasensya saan mo ako dadalhin. Ano ang gagawin mo sa lugaw na hindi niluto? Para mahulaan ang baraha, kailangan mo muna itong hanapin sa tubig. Naririnig ko na ng malinaw sa ibabaw. Hindi ako umuulit. Hindi ibaba mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ano ba ang ginagawa mo? Sabihin mo sa akin kung anong baraha ito. Ano ba? Mali. Ito ay siyam na character. Ipagpatuloy mo. Narinig mo ba ng malinaw? Narinig mo ba ng malinaw? Lakas. 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 Anong ginagawa mo? Narinig ko ng malinaw, Bamboo One iyon. Master 9, nagtatakip kayo ng mata at walang hiya. Mahirap hindi maghinala. Tinutugunan ninyo lang ang inyong kakaibang pagnanasa. Wala akong interes sa'yo. Ngayon ay halos may karapatan ka ng magsalita. Parang labanan sa mesa. Gumamit ng anumang bagay na sumasalamin para malaman ang baraha ng kalaban. Halimbawa salamin. Kahit pa. 甚至 Pupil sa mata. At saka. Ang bawat bahagi mo na sumasalamin 触反攻击， ay sandata ng kalaban. Pangalawa, sa mesa ng baraha, kahit paano pa ang balasa, kailangan mong tiyakin kung nasaan ang mga baraha mo. Ito ang pag-aayos ng baraha. Habang nagbabalasa, tinitiyak na natin ang 8 baraha. Sa paggising, ilalagay natin ang 8 baraha sa pang-6 at pang-7 na pwesto. O kaya naman, sa ika-14 at 15. Kahit sino pa ang maglaro, pareho kong masisigurong makukuha natin ito ng kasama ko. Sa totoo lang, mababa ang tsansa na makuha ang baraha. Pero kung magkakamali ako, 100% ang tsansang makuha ang baraha. Dahil nakokontrol ito. Mamuhunan. Mabilis. Pangatlo, markadong baraha. Sa mesa madalas nating maranasan ang ganitong sitwasyon. Ito ang mga bihasang manlalaro 有经验的牌友 na mag-iwan sa mga barahang gusto nila ng ilang espesyal na palatandaan para malaman ang pwesto ng baraha. Sisirain pa nila ang mga palatandaan nito. Ganito.
Para malito sila. May kahulugan. Sa mesa ng baraha, ang galing ay isang nakakamatay na kutsilyo. At lalong higit na patalim. Pero sa akin ito, bukas ang laban mo para sa paligsahan ng hari ng Mahjong. Galingan mo. Huwag mo akong bibigyan. Hayaan siyang manalo sa paligsahan. Malalim na pagmamahal at paghihiganti. Nagiging mapait na luha. Puntos ang basihan sa paligsahan ng hari ng Mahjong. Sa pamamagitan ng paghamon sa iba makakakuha ng puntos. Sa malalaki at maliliit na bahay sugalan, bawat isa ay may magagaling na manlalaro. Kapag nakalusot makakakuha ng puntos para sa koponan. Ang unang apat ay papasok sa semifinals. Gusto ni Master 9 na ipaglaban ko siya sa pamamagitan ng paghamon. Mula pagkabata ay nasa family tea house na siya. Hindi ka ba nagbibiro? Mas magaling pa kay Sister 13. Tutal na sa atin si Sister 13. Walang matitira. Pero ang magkapatid na Tay ay tinatawag na tatlong matatalas. Ang kuya nila ay Diyos. Ang kani-kanilang galing ay sapat na para mag-isa. Kapag nagsanib hirap talunin. Ang tsansa mong magtagumpay sa paghamon. Maliit lang. Kailangan mong matutunan. Maging panatag. Sayang lang at ang buong lakas mong paglaban ay hahantong lang sa patibong na inihanda ko para sa'yo. Ano ang nilalaro ng magandang binibini? Mahjong. Lalaro ba ng malaki o maliit? Hindi malaki o maliit. Kukunin pa ang swerte ng bahay ninyo. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Ang ranggo ngayon sa talaan ng puntos. Nasa huli si Jiang Xia. Hahaha. Ang baguhang ito na hindi pa nakikilala ay nangahas na hamunin ang magkapatid na Tay. Hinaan niyo ang boses ninyo, ayaw niyo bang buhayin ang inyong mga anak? Nakaharap ang pinto sa gilid. Tuntunin sa Mahjong. Walang nagsabing hindi pwedeng hamunin ang nangunguna ng nasa huli. Walang makakapigil sa galing ng mata at isip ng kuya ko. Ang kakayahan ko namang bumasa ng baraha ay pwede ring tawaging mahusay. Pasensya na sa kawalang kakayahan. May alam din ako sa mundong ito. Sino ang kalaro ko? Tatlo kayo sakto sa isang mesa. Para hindi na maabala pa. Walang ibubuga. Isang taong walang pangalan. At inuutos sa aming tatlong magkakapatid na maglaro. Maliban na lang. Kung masisira mo ito. Sumayaw. Huwag na. Kailangan kong magpahinga. Siyam na buwan. Siyam na buwan. Bakit may mga kaibigang bumisita ngayon? Maupo kayo agad. Naglalakad. Bilisan, bilisan, bilisan nyo. Bilisan nyo at paalisin siya.
Natalo ko na ang pintuan. At nakapasok na ako ng walang bitbit na dragon. Hindi kayo sumusunod sa patakaran, anong tingin ninyo dito? Masyadong madaldal laro na tayo. Dahil nakapasok na siya, kailangan nating sumunod sa patakaran. Kaya lang kaming tatlong matatalas. Ay hindi basta-basta. Ang anak ko, Bakit hindi ko marinig ang pagpalo? Huwag mong kakalimutan. hinahanap pa rin ang enerhiya. Tingnan natin kung ano ang gagamitin ninyong pang-alala. Tatlong panalo sa isang banat. Matatalo tayo ng sobra dito. May kani-kanyang galing ang tatlong magkakapatid. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang pagiging desente nila. Sa isang tingin lang alam na nila kung anong baraha meron ang bawat isa. Hindi talaga alam ng babaeng ito kung gaano kalalim ang mundo ng mahjong. Isang chip laban sa tatlo. Paano ito hahatiin? Mas mabuting katawan mo na lang ang ibayad mo. Kung wala kang pambayad, iwanan mo ang kamay mo. Alagaan mo ang sarili mo bukas. Wala ka nang natitirang chip. Sira na ang misyon ng kabilang panig. Makakahina na tayo. Pwede ko pang itaya ang buhay ko. Kumikilos ng padalos-dalos. Masira man dito ay hindi kawalan. Kaya kitang patayin sa mesa. Anong paningin iyon? Sa buwatang pandaraya. Hindi pwedeng ako lang ang nagtataya. Bakit hindi natin tapusin ang lahat sa isang laro? Kung matalo ako, kinikilala ko kayo. Gusto ko itong tsaa. At ang kanang kamay mo. Kapag mas gusto mo pang mamatay kaysa mabuhay. Sa hinaharap. Nabalitaan kong hindi pa natatalo ang magkapatid na tae sa loob ng 10 taon. Lakas. Ito ang totoo. Kung hindi ko binuksan ang baraha sa sugalan nila. Mukhang hindi rin maganda ang relasyon ng tatlong magkakapatid na ito. Ito ay para sa iyo. Umaasa akong manalo ka, kapatid na Hugh. Tingnan mo ang marka sa lig mo. Siguradong magaling kang magmahal ng babae. Pangalawa. Saan ka nang galing kagabi na saan ka kagabi? Asawa ko. Magsalita ka, Kuya Hao. Si Kuya Hao ay inuutusan lang ng ganito. Wala siyang reklamo. Halika rito at maging asawa ko. Umalis ka, sirain mo ang ulo niya. Baliw. Ilegal ang isang babaeng isasangla ang bahay sa 131. Kailan nila ikakandado ang pinto? Kailangang tuparin ng tatlong anak na babae ang usapan. Hahaha, Jiang Xiao. Simula ngayon sa iyo na ang bahay sa na ito. Kaya lang itong kamay na ito. Nasa mundo tayong lahat ng mahjong. Mag-iwan ng konsiderasyon para maging maayos ang pagkikita sa susunod. Patakaran ng mahjong. Tanggapin ang pagkatalo. Kung matalo man ako, madali ninyo ba akong palalampasin? Kayo ba ang mismong gagawa o kami? Huwag ninyong pilitin ang mga tao ng sobra.
Gusto mo ba? Ang gusto ko ay pila. Tanggapin ang pagkatalo. Ganito ba kayo natuluan? Alam mo pala ang kwarto ko. Putulin mo ang panukat ko. Nanaginip ka ng gising. Ah, Ay, nabaliw ka na ba, hindi mo na ba gusto ang buhay mo? Master 9 ang ulong ito. Ay namumulaklak na rito. Sinong nagsabing idamay mo ako? Pinaalalahanan ba kita na huwag makipagsapalaran? Wala man lang bang tamis? Pakiusap, huminahon ka. Sana hindi pa ganap na malinaw ang isip ni Binibini. Ihahatid ko muna siya sa sasakyan. May grasya, may mga tulay. Anong ibig mong sabihin? Ito ay para sa padalos-dalos mong ginawa kahapon. Pero nanalo ako. Manalo ka sa pamamagitan ng galing mo. Ipanalo ang buhay mo. Ako lang ang makakatulong sa iyo, mamatay ka man. Hindi ako sang-ayon. Ang paghihirap ng isang traidor. Ang ambisyon ay mahirap hanapin. Nakakulong sa kulungang asong ito. Wala kang kakayahang makatakas. Kaya anong karapatan mong maging baliw sa akin? Kung may kakayahan, katotohanin natin. Pang-ainsulto ba sa akin ito? Kinakahiya kita. Kung wala ako, mamamatay ka sana doon. O kaya ay ibebenta. Ngayon, hindi mo ba matitiis ang paghawak sa iyo ng kaunti? Panginoon. Ngunit hindi siya mabuting aso. Ikaw ang aso. Kapag lumabas ka sa kulungan ng aso na ito, mamamagayan. Kung gusto ni Master 9 na magsanay ng aso, nagkamali kayo ng tao. Kung ako sa'yo, bago tuluyang bumagsak ang kalaban, huwag ka nang magsasalita ng walang kwenta. Kanina may pagkakataon kang abutin ako. Pero ngayon, Subukan natin ulit kung may tapang ka. ikaw lang ang naririto. Wala namang ganoong kadaming pera. Tio Lin, bakit may burdang buwan sa manggas mo? Ang buwang ito ay kumakatawan sa pinakamahalagang tao sa akin. Kadalasan kapag sumasali ako sa mga kompetisyon sa labas, binuburda ko ito sa dibdib ko. Parang kasama ko lang siya. Panatag din ang puso ko. Ang balat niya. Bakit ba sobrang pamilyar ng maliit na buwan na yon? Pwede kaya? Bilog na buwan na mag-ukit ng mas malalim na marka sa mga tao. Tatawag pa ba si Master 9? May babae raw na ng hamon. Nawinasak ang mga kamay ng magkapatid na Tay. May galing ka rin. Tanggihan ang rasyonal na pag-aasawa ng magkakapatid na Tay. Ayaw pa nila. Sinunod ko lang si Master Hai. Sinisikap kumbinsihin na sundin ang patakarang itinakda ng kaso. Ang mga batang ito ay sinusuportahan ng kamay ng multo. Lalo silang lumalala.
Sa kakayahan mo, tiwala akong magagawa ko ang hapunan. Ngunit sana ay hindi makaapekto ang maliit na kamay sa paligsahan ng hari ng Mahjong. Salamat sa panonood, Master Hai. Master Hai, ang siyam na estadong gawa sa kahoy na ito ay para sa akin. Ginamit niya ang babaeng iyon para patayin ang mga eksperto na nasa ilalim ng utos ko. Ginawan niya ako ng patibong para mapatay. Ang estudyante ni Lin Zhengnan ay malayong malayo sa akin. Siya ang bagong makina na magiging malapit sa akin. Natatakot akong masangkot pa rito ang pangulo ng asosasyon ng pinto ng dugo sa loob ng maraming taon. Noong ginawan kanya ng patibong. Mayroon ka bang ebidensya? Anong silbi ng sasabihin ko? Upang harapin siya, hindi ko pwedeng linlangin. Ang ibig sabihin ng lolo ay, nabaon ko na siya sa magnanakaw noon. Kailangan pa ng 10 araw. Kailangang bumaon ng malalim. Para maging manok-ligaw. Ang hugis buwan na pamilyar. Dapat nagkataon lang ito. Noon dinisenyo ko ang kamay ng multo para patayin ang kanyang ama. Nakatalagang may pagkamuhi sina Jiang Baoyuan at Jiang Xia. Master 9, bukas ay pupunta si Binibining Jiang para magsanay. Kayo ba ang personal na gagabay? Hayaan mong pumunta si Sister 13. Ang kailangan niya ngayon ay hindi pamamaraan, kundi ang kakayahang itali ang kanyang sarili pagkatapos magdulot ng gulo. Mayroon siyang dapat na haraping resulta. Hindi na kayang lumaban. Hindi ka na ba makalaban? Akala ko ba malakas ka nang kalabanin mo si Master 9? Sayang ang magandang mukha na ito. Huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binalaan. Talagang pinagalit mo si Master 9. Kahit may talento ka, magiging palamuti ka lang. Huwag mo nang isipin ang mundo ng Mahjong. Kahit ang buong Huangpu River hindi ka tatanggapin. Iginuhit. Kailangan ng isip sa paglalaro, kailangan ng galing para mabuhay. Sinabi mo ng napakaganda. Dapat matutunan mo ang pagpupursigi. Ayos ka lang ba? Ganito ba kayo magturo? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang bigat ng kamay ko. Mas maganda kung si Master 9 mismo ang magtuturo. Depende na sa swerte mo ang susunod na mangyayari. Hindi man lang magawa ang mga simpleng gawain. Kaya ko ang sarili ko. Tiisin mo. Ang mukha mong iyan na nakakapagpatunay. Pag-aralan mo kung paano mo ito magagamit ng maayos. Kailangan ko pang humiram ng lakas kay Mujuzao para makapasok sa finals at makita ang utusan ng multo. Hindi ako pwedeng maging asawa lang ngayon. Master 9, ang bait ninyo sa akin. Mula ngayon, hindi ko na kayo sisiraan. Makikinig na lang ako sa inyo. Alam mo na ngayon ang halaga nito. Hindi lang halaga ang alam ko. Alam ko rin ang malalim na pagmamahal.
Dito sa pugad ni Master 9. Hindi na ako nangangahas na lumaban. Gusto ko lang manatili sa tabi ninyo, Master 9. Maging sunod-sunuran na kasama ninyo. Ito ba ang gusto mo? Sayang nga lang walang nagtatanggihan sa akin. Wala. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Tila ba? May nagpalakas ng sobra sa galit ng puso ni Master 9. May likas na kakayahang makapagpaligaw sa mga lalaki. Tapos ano? May oras ka pang magdaldal dito. Bakit hindi ka magpaalala? Huwag nang gumawa ng mga walang kwentang bagay. Isang kasangkapan. Ang pinakamagandang matutunan ay ang magamit ko. Kasangkapan patas ba iyon? Sa tingin ko, Isa ka lang din kasangkapan para makalapit sa kaaway. Tingnan lang natin hanggang sa huli, kung sino pa rin. sa susunod mas magiging malapit na ang mga laban. Tuturuan kita ng mga paraan para iligtas ang buhay mo. Huwag mong itali ang sarili mo sa iyong kayabangan. Ang tigas niya. Kung hindi nasira ang kaliwang kamay niya, baka maging ang ama noong panahong iyon, ay hindi siya kaya. Kahit na mahalaga ang kamay ko, hindi para sa inyo, Master 9. Bakit kayo ganito kakaba? Mabuti nang naintindihan mo. Sana makapasok ka ng maayos sa finals. Kung hindi, huwag kang mag-alala. Mas maliit ako sa iyo. Ginang alam ko na ang pagkakamali ko. Maawa kayo sa akin. Ginang alam ko na ang pagkakamali ko. Ipagpapatuloy mo itong laban. Nais kong pumasok sa semifinals ng hari ng mahjong nang walang talo. Wala ba akong matatanggap na premyo mula kay Master 9? Laro pa lang. Ito talaga ang dapat mong magawa. Gusto ko sanang purihin ninyo ako, Master 9. Mas mahirap pa yata ito kaysa sa manalo sa laro. Kung hindi, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa kaliwang kamay mo. Gustong gusto kong malaman. Tungkol kay Master 9, lahat ito ay napaka-importante sa akin. Dahil kapag nakuha ko lang ang sekreto mo, saka lang kita magagamit para sa akin. Hahaha. Reyna, Kahit marami na akong nakaharap na magagaling sa mahjong, bihira lang pala talaga ang mga ganoong tao. Ngunit dahil nakapasok na siya gamit ang palakol. Kahit pumasok ka sa daigdig ng mahjong dapat kang magbigay galang. Kundi itong paligsahan ng hari ng mahjong, ay wala siyang karapatang salihan. Kung kukunin siya ni Master Mu, hindi na niya kailangang gumawa pa ng anumang kamalian.
Ang isang hindi kilala na sumira ng patakaran ay hindi madaling ipaliwanag. Hindi ba ito pagbibigay galang? Nagpapasalamat ako kay Jiangxia. Tunay na tagasunod. Hahaha nawala. Ay, Ikaw iyon. wala nang paligoy-ligoy. Ang lalabanan niyo sa susunod na laro ay mga tao namin. Hayaan mong bumitaw ang babaeng ito. Sino ka ba labanan na lang? Siguro hindi ako kayamanan. Inaagawan mo ba ng pwesto ang isang tao? Kuya Muzi Hylian King. Hindi kita pagbibigyan. Master Ghost. Pasensya na sa akin, wala akong galang pumasok sa inyo. Ididiretso ko na sa inyo itong tsaan ni Master Nine. Master Ghost, pakiusap, hahaha. Naiintindihan mo naman pala. Ang paglalaro ng ilang kamay ay hindi ganoon kataas at kahirap. Iuwi ko muna siya para turuan ng leksyon. Babalik ako sa ibang araw para magbigay galang. Master Nine. Ano ang ibig niyong sabihin? Sa harap. Lumalaban si Master Lu. Kailangan kong tapusin ang pambabastos ko sa isang babae, ayos ba? Sa susunod na laban hindi mo lang siya kailangang talunin. Tutulungan mo pa ako sa ibang bagay. Muntik ko nang mapatay. Bakit niyo ako pinigilan teritoryo ito? Hindi kita pinigilan. Akala mo ba makakaatras ka buong buo? Para ito sa sarili mo. Para patuloy mo akong maipaglaban. Kaya mo ba ako sinadyang pigilan? Sinira mo ang usapan natin. Sabi mo papatayin ko si Master Ghost kung tutulungan kita sa paligsahan. Wala kang isang salita. Gusto kong mamatay ka. Gusto mo ba akong mamatay? Desisyon ko ito. Hindi ba kasangkapan lang ang tingin mo sa akin? Anong pakialam mo kung mamatay ako? Bakit naman ako mag-aalala sa buhay o kamatayan ng isang kasangkapan? Pagkatapos mong manalo sa paligsahan ng hari ng Mahjong, kung paano mo gustong mamatay, hindi na kita pipigilan. Kung wala ang pahintulot ko, huwag niyo siyang palalabasin, Master Nine. Palabasin mo ako. Hanapin mo. Ang nangyari ngayon. Huwag mong isiping ikaw lang ang paborito. Sa susunod ang mga maliliit na bagay sa bahay sugalan. Ikaw na ang bahala. Pinagalit na naman ba kayo ni Jiangxia at pinag-alala? Anak ng isang traidor. Karapat dapat ba siya pero nagagalit pa rin kayo? Nagagalit kayo dahil anak siya ng traidor. At nagagalit kayo dahil nag-aalala kayo sa buhay niya. Wala na bang gagawin sa bahay sugalan? Para magdaldal ka rito. Panginoon, ang ibig kong sabihin. Nasa puso niya siya kaya kayo nag-aalala sa buhay niya. Kung hindi lang siya kapaki-pakinabang sa akin. Kahit mamatay pa siya sa kamay ni Master Ghost. Wala akong awa sa kanya. Master Nine, may sakit si Xiaoxu. Hindi maganda ang kalagayan niya. Ano, hindi pa man din lumilipas ang isang araw may sakit na siya. Paano mo ba inaalagaan? Nalilito ang mga kasangkot. Naku, ang iyakang ito. Nakakaawa talagang tingnan. Painumin mo siya ng gamot. Alagaan mo ng mabuti.
Huwag mong hayaang maapektuhan ang laban. 9 na buwan. Mukhang ang gamot na ito ay kailangang si Master 9 mismo ang magpainom. Kaya kong uminom mag-isa. Hindi mo ako mapipigilan. Papatayin ko si Master Ghost ngayon. Huwag mo nang gamitin ang mga ganitong dami sa amin. Hihingi ka ng tawad. Huwag kang umalis. Aalis din, huwag kang umalis. Bitawan mo. Hindi mo ako pwedeng palabasin. Hindi ako bibitaw. Kung si Jen Xiaoyu ito, Jen Xiaoyu gumising ka. Mukhang kailangan itong pirmahan ni Master 9. Gumising ka. Gumising ka. Lumayo ka sa akin. Yakapin mo ako. Tulungan mo ako. Tungkol sa iyo at ang mga kamay mo ay walang iba kundi ang karagatan. Ano bang ginagawa ko? Pero anak ng taong iyon. Pumunta ka. Hindi ako pupunta. Tungkol kahapon. Padalos-dalos ako. Anong kapalit ang gusto mo? Kung hahayaan kitang patayin si Ghost Han. Impossible iyon. Masyadong nag-aalala si Master 9. Kahapon alam ko kung nasaan si Ghost Han. Pwede ko siyang patayin agad. Ngayon nawala na ang pagkakataon. Hindi na ako magiging hangal para ibuwis ulit ang buhay ko. Huwag mag-alala, Master 9. Siguradong papasok ako sa finals. Pagdating ng araw, hindi pa huli ang lahat para patayin siya. At saka ako ang nagkunwaring may sakit kaya ka nahulog sa bitag ko. Tatanggapin ko ang anumang resulta. Hindi na kailangang tumingin ni Master 9 sa iba. Jiangxia. Ano ang gagawin ko sa'yo? Tinuring kitang kapatid. Nilinlang mo ako. Naku, paano naman nagsimula iyan, nagkukunwari ka pa rin ba? Maliban. Sino pa ang magpapalit ng sleeping pills ko sa pampagana? Kaya kagabi kayo ni Master 9. Ano? Naku, pinagbibintangan mo talaga ako. Napalitan ko ang gamot. Pero iyon ay ordinaryong gamot lang pampapawis. Hindi pampagana. Paano naman ako?
Ang talagang nagpapagulo sa isip mo ay ang puso mo. Mas naging emosyonal pa ako kaysa sa iyo. Tingnan gani ate. Kahapon magkasama kayo. Panginoon, may oras ka sa pag-aalaga ng babae. Ngunit wala kang oras na samahan akong magtsa. At kailangan pa kitang pilitin para pumunta ka. Tara magtsa tayo. Master Ghost, nasa harapan niyo muli. Nagkukunwari ako. Si Master Ghost ay ako mismo ang nagpalaki. At ikaw bagamat hindi ka sumali sa paligsahan ng hari ng Mahjong, alam ng lahat na karapat dapat kang maging hari ng Mahjong. Kakayahan at katayuan. Pero hindi kayo magkasundo. Hindi iyan makakabuti kahit kanino. Kung hindi lang nasira ang kaliwang kamay mo, ang posisyon bilang hari ng Mahjong ay mananatiling para sa'yo. Ngunit nakarinig ako ng chismis. Ang ama pala ni Binibining Jiang ay si Lin Zhengnan, ang yumaong estudyante. Pag-asenso ng isang anak na traidor. Mapapahiya siya. Siya ay siya at ang ama niya ay ama niya. Posisyon ng hari ng Mahjong. Dapat ibatay sa tunay na kakayahan. Isa pa. Kung namatay man o tumalikod ang mga awit. Kung wala na kayong ibang sasabihin Master Hai, mauuna na ako. Nagmamakaawa kang turuan kita. Gusto mo ba itong hanapin? Mu Zhao. Gusto kong kumpirmahin ang isang bagay. Tulungan mo ako. Anong problema? Huwag mo akong galitin. Natatakot akong hindi mo kayanin. Gusto mo bang kumpirmahin kung sinabi ko ang sagot? Ang alam ko lang. Ang puso ni Master Nine ay mas malakas sa akin. Kahit ang singsing ay nahulog na hindi niya napansin. Ilang beses ko nang nakita ang singsing ng ama ko. Ang disenyo sa ibabaw ay masyadong pamilyar. Sa araw ng pagkamatay niya, ang singsing ay nahati sa piraso. Sa panaginip, Saktong nakakabit ito sa singsing mo. Kung hindi ka naroon noong namatay ang ama ko, paanong nasa iyo ang pirasong ito? Hindi ko pa masyadong tinitingnan ang singsing ni Master Nine noon. Ngayon kapag tiningnan mo, ano? wala naman. Sino ba naman ang magdidikit ng piraso sa singsing? Baka mayroon itong espesyal na pinagmulan. O mula sa isang espesyal na tao para kay Master Nine. Kung ganoon magsiselos ako. Kung hindi dahil sa iyong ama. Paanong mamamatay ng ganito si Tiolin? Paanong mahahati sa piraso ang isang opisyal? Kaya ligtas ka. Dapat sana ay wala kang kinalaman dito. Kaya mas lalong ayaw kong ipaalam sa iyo ngayon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Utang ito sa lalong madaling panahon. Dapat pagtuunan mo rin ng pansin ang paghahanda. Sa lalong madaling panahon lilingon ka ulit. Ate, anong ginagawa mo? Saan nanggaling ang singsing ni Mujuzu?
May nililihim ba siya sa akin palagi? Kung hindi mo sasabihin at hindi ko rin sasabihin, hindi malalaman ni Master Nine. Tunay na lalaki, kumilos ka na. Tapat ka, hindi ka takot mamatay. Kung sakaling makita iyon ni Master Nine, Anong tingin mo sa buhay ko? Master 9, ginagawa niya yon para tanawin ang utang na loob. Utang na loob. ginamit ang buhay ng ama ko para magbayad utang na loob. Maliit na kutsilyo. Itim na kutsilyo. Una sa lahat, pagdating mo rito, panatilihin mo itong masama. Kagaya nito. Itinutusok ang kutsilyo. Sikat. Kaya mo bang putulin ang kalaban? Subukan mo. Mahirap ba? Sa piling mo, hindi mo na kailangang matutunan ang ibang mga kasanayan. Malaki ang agwat namin sa lakas. Kahit pilitin siyang sabihin ang katotohanan, mahirap itong gawin. Huwag nang asahan pa na magpapatalo siya. Kahit paano kailangan kong mag-focus ngayon. Resolbahin ang mga nakaraan. Ang komplikasyon ng bukas. Gusto kong pumunta mag-isa. Dahil nandito ka, mag-aayos ako. Magpahinga at lumaban. Ipagdiriwang ko ang tagumpay mo. Manalo ka sa laro. Tiyak kong aayusin ko ang mga hidwaan natin. Hari ng mga paligsahan, Jiang Xia. Pahina ng pahina na talaga ang mga sumusunod na henerasyon sa Mahjong ngayon. Kahit maliliit na isda mula sa Huangpu River nakakapasok na. Libo-libong mukha at mapang-akit na anyong isang lalaki. Pero ang boses ay babae. Mahirap talagang hulaan. Itinatago mo ang mukha mo sa likod ng maskara. Hindi iyan tapat at kapuri-puri. Gusto mong makita ang tunay kong mukha. Tingnan natin kung kwalipikado ka. Grabe, 1,000 salita mula sa kanya. Hindi ko man lang makita ang bakas ng operasyon niya. Labanan sa paghuli ng king card sa pagitan ninyong dalawa. 3 laban bago humusga ng buhay at kamatayan. 3 dampot sa bawat laban. May 5 segundo na limitasyon. Maganda ang balita ng pagsabog ng mag-asawa. 3 pulang posisyon at pagpatay. Mauna na kayo. Mukhang nahuli lang ang dragon. Doble ang hirap kaysa makinig sa iba. Idagdag pa ang control ability sa libo-libong milya. Masagana at makatwiran. Isang 13 na nahulog hanggang kamatayan sa labanan. Batang babae, simula nang umupo ka sa mesa, tiyak na ang pagkatalo mo. Sa kakayahan mo lang sa baraha, wala kang karapatang kalabanin ako. Umaasa sa konting ganda at panunukso. Sinuportahan ba ng panunuhol ni Master Nine ang paligsahan mo? Pero maganda naman ang mukha mo. Aangkinin ko at lilinisin kong mabuti kapag natalo ka. Kung babalatan mo ako, o papatayin ko muna ang buhay mo. Malalaman natin sa huli.
Kompleto na sa isang iglap. Ika-13 na lang. Naging mabilis ang mga pangyayari sa laro. Hindi makapaghintay na mamatay. Wala nang rason para mangyari muli ang huling pangungusap. Gusto mo ba akong kumilos ng personal? O gusto mong ikaw na mismo ang magbalat ng mukha mo? Huwag masyadong magmadali. Tingnan mo kung nagsasalita pa ba ang baraha ko. Ano namang maganda sa baraha na buhaghag? Hindi mo malaman ang baraha. Naririnig ko gamit ang isang taina. Siyempre leopard at ang demon. Ay barahang hiwa-hiwalay. Imposible hindi lang ikaw ang nag-iisa sa mundo. Isang sinulid na umakay sa aklat. Para sa ganoong maliit na pamamaraan. Naglakas loob ka pang sumagot sa daang sinulid ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik ngayong araw. Nga. Walang pula sa tao natin. Nasa manggas lang niya lagi ang pula. Ang sabi mo, imposible paano mong nahawakan ang front driver ko. 1,000 mensahe. Isa lamang peking imitasyon para sa kaunting kita. Magdurusa saglit. Nakikita ba ang paghihirap maghapon at magdamag? Tanggapin mo ang pagkatalo. Titingnan ko sa likod ng maskara na ito. May nakatabong masamang ugali. Eight. Ang laki mo na. Hayaan mong tingnan ka ng tatay mo. Hindi ko inaasahang ang reyna ng sugal ay isang matandang lalaki. Nakakadismaya talaga. Wala na sa panlasa ko ngayon. King Er. Ang sakit tatay. Bakit mo iniligtas si tatay? Bakit? Hindi tama. Juan Er. Halika rito Juan Er. Gusto nila tayong saktan, halika na kayo. Buhay ka pa talaga. Sobra kitang namiss. Pati ang tatay mo. Maglakas loob na tumingin sa akin. Ano sa palagay mo? Kaya mo ba akong talunin? Mali ako. Tinanggap ko. Nangahas kang salinin maging ang mga tao ko sa harapan. Sumusunod lang ako sa utos, Master Nine. Hindi papayag si Master Hu na agawin ni Numan ang titulo ng hari ng Mahjong. Kung hindi siya magpapatalo sa akin. Mas mapanganib ang mga maglalaro sa finals. Ang larawan sa ilalim ng paa. Maging panatag. Nakita ko ang ama ko. Gusto ko siyang hanapin. Tinamaan ka ng ilusyon. Isa yung ilusyon. Hindi mo siya ama. Itinutok mo ang kutsilyo para mamatay. Nagsisinungaling ka, buhay siya, nakita ko. Nakita ko ang ama ko, matagal na siyang pinatay. Matagal na siyang namatay, maraming taon na ang nakalilipas. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Ako ang nag-udyok sa kanya. Ina ko ay pinatay.
Hindi. Ako ang nagplano para patayin ni Master Ghost ang ama mo. Nararapat siyang mamatay. Kung gusto mo akong patayin, pwede kang maghiganti ngayon. Pwede kang bumaril mula rito. Bakit? Bakit ikaw? Tinuruan kita. Huwag mong bigyan ang kalaban. Nang anumang pagkakataong lumaban. Huwag mag-alala. Naranasan ko na ito at hindi ako nagsisi kailanman. Ang ama mo lang ang naroon sa telepono ko. Kaya mong pumatay. Mamahalin ko. Ang kasalanan ng ama mo. Hindi dapat ikaw ang magdusa. Kahit na ikaw at ako. Gusto mo ba akong patayin? Hindi rin kita hahayaang manalo. Ano bang nagawa ko? Mga kaaway na walang kapaguran. Tunay na nakakaadik. Lakas. Lakas. Kahit na mamatay ako sa kamay mo. Kahit na ako. Nadugo rin ako. Bakit hindi kita kayang patayin? Kaya. Mula pa noong simula inakala mo. Alam ko ang pagkatao mo. Samantalang. Ginamit kita. Pakakawalan kaya kita pagkatapos malimutan na. 10,000 daan patungo sa destinasyon. Sabi ko ayokong magsakripisyo. Maganda. Ginawa mo kahit paano ang isang bagay na gusto kong gawin. Kaya hintayin mo ako sa laban ng finals. Naayos ang problema sa bahay. Saka natin ayusin ang tampuhan nating dalawa. Kaya mo nang kumilos sa murang edad. Ngunit alam na ng halimaw kung sino ka. Hindi kita papayagang ipadala sa kamatayan ng walang dahilan. Pati ito hindi mo ako pwedeng pigilan. Pero ang kasuklam-suklam mong ama ay hindi dapat pinagbuwisan ng buhay mo para ipaghiganti siya. Lolo, manatili ka sa tabi ko. Pwede bang kalimutan natin ang lahat ng nakaraan? Kung sakaling matalo ako, Sasamahan kita pabalik.
Master Ghost, 1 minuto pa. Kung hindi darating sa oras ang makakalaban mo, hahatulan kang panalo agad. Hahaha. Matapos ang lahat, katatapos lang niya harapin ang kanyang isang kaaway. Sino pa ba ang may ganang makipaglaro? 10 segundo pa. 5 segundo. Mukhang kailangan batiin si Master Ghost. Dumating na talaga. Ngayon pa lang. Lumingon ka. Ngayon ay gagamitin ang dugo mo. Mapapahamak talaga muli ang kapangyarihan sa langit. Hindi. Mga manonood sa harap ng Neji. Mga miyembro ng hurado sa kompetisyon. Heto ang katapusan ng paligsahan ng hari ng Mahjong. Sa kanang banda ko, ito, ang 10 taong nakaupo sa trono bilang hari ng Mahjong na si Master Ghost. Sa kaliwa ko, ang pinakamalakas at bagong kampiyon ngayong taon si Jiangxia. Kung ang tropeo kaya ng hari ng Mahjong ay abangan ng lahat. Para may madagdag na bentahe, paano ka mananalo sa kaharian? Nakumpirma na nga ang ekspresyon. Sisimulan ko ng analisahin ang mga emosyonal na pagbabago. Maaari ba akong magkwento? Gusto mo bang malaman kung nasaan ang bangkay ni Lin Zengnan? Nadetect ng ekspresyon ang abnormal na pagliit ng mga pupil. Tumindi pa ang galit. Hahaha. Ipinakain sa mga aso. Isang henerasyon ng hari ng Mahjong. Dahil nakabilad ang katawan sa disyerto. Nakakatawa, hindi ba? Hahaha. 鬼爷，他心气已经被击溃。 Ang gandang pakinggan ng kwentong ito. Siguradong mananalo ako. Pinili ni Master Ghost na atakihin muna ang isip. Sa nangungunang laban, ang mentalidad ay nagdedesisyon sa lahat. Bata pa rin talaga. Kinontrol ang galit. Tara, 3 panalo para sa 5 laro. Ipakita mo sa akin ang kakayahan mo. Ginoong Lee, magpalit ka na ng brand ng porselana. Pwede kang direktang gumawa ng isang kulay. Hindi ko ito naintindihan. Isang magandang kulay kasama ang baraha na kawayan panalo. Nakakaawa tingnan ang hitsura ng paghihirap at pagpupumiglas mo. Wala si Mu Jiuzhou. Master Ghost 13 at 1 ipagpatuloy ang pag-acting at 6 na Demon J. 13 at 1, talo ka na naman. Tila wala siyang kasanayan o kakayahan. At nasaan ang kalihim niya? Ang anak ng hari ng Mahjong ay walang silbi na parang ama mo. Yung nakikita lang ang harapan. Ngunit hindi ang nasa likod. Ang anak ng hari ng Mahjong ay walang silbi na parang ama mo. Ipinakain sa aso. Sadyang nilalaro niya ang mga emosyon mo. Huwag mong antayin yan. Lalo pat ganito kita kinamumuhian. Lalo pat gusto kitang patayin. At saka kapag ito ang pinakakinakailangan mo. Ang pinakagusto ko. Tama ang sinabi niya.
Pabigat lang talaga ako. Ang ikaw na nakilala ko, hindi kailanman yumuyuko bilang pag-aming talo na siya. Hindi kailanman dinududahan ang sarili. Iniikot lamang ang isip sa kalaban. Hari ng Mahjong. Umaasa sa mas mababang uri na kakayahan. Hahaha, andito tayo lahat sa mesa. Paano mo papatunayan na ang magnetic chips ay sayo? Ito ay magnetic chip. Makakapili ka ng barahang nais mo sa pamamagitan ng patutunguhan ng mga salita. Kahiyahiyang tignan ang pakikipaglaban mo. Isang batang babaeng ilang taon pa lamang na naglalaro. Inisip mo bang hindi kita kaya? Kung ganon, hayaang magpatayan ang isa't isa. Sige, pumunta ka rito, naglakas loob kang hamunin sa isang patayang laban si Master Ghost. Kung ituturing ninyo ng walang halaga ang buhay at kamatayan. Mu Jiuzhao. Pati sa pagiging dugo ang malamig ba? Anong pakiramdam pumatay ng maraming tao sa isa't isa gamit ang sariling kamay? Basta sabihin ng isang babaeng gumaan ang pakiramdam ko. Sige, panatilihin ang marka. Idilat mo ng maigi ang mata mo, aso, at tignan mo ng malinaw. Nasa 13 at isa ka sa teknolohiya. Ang 13 at isa ko. Mula sa paghawak ko sa kamay. Lakas ba para maabot ang pagiging perpekto? Naging mabilis kaysa ghost hand na marami doon. Tanggapin ang pagkatalo. Ghost hand. Ikaw magsabi, putulin ko ang iyong kaliwa o kanang kamay. Hahaha, gusto mong putulin kamay ko para ka lang naasa sa sarili mo. Bata ka pa. Nagagawa mo pa ang matinding lakas na ito sa pulso. Ibinigay pa rin ni Mu Jingzuo ang lahat sa iyo. Nakakapanghinayang namuo ang mata sa sariling dugo. Mag-isip ng mabuti. Wala si Mu Jiaorao para protektahan ka. Huwag mo akong patayin ngayon. Hindi ka rin makakaalis dito. Mula nang ako ay makarating. Hindi ko inisip na makalabas pang buhay. Yan. Nariyan si Ning. Master Hai. Siya yon. Ang paligsahan ng hari ng Mahjong ay nakabuo ng reyna ng Mahjong. Grabe. Master Hai, narinig mo naman. Isang matanda na galing sa Mahjong. Kung ikaw man ay, para sa kanya nakikipagtulungan si Ghost Hand. Tumaya siya sa buhay at kamatayan na laro. Susundin ko ito bilang formal na panuntunan. Ang taong tag-ulan. Wala rin akong ganoong posisyon. Nabalitaan kong may malalim kayong put sa isa't isa ni Jiuzhao. Kailangan mo akong gamitin sa hinaharap. Aalagaan kita at bibigyan ng kapayapaan. Paano kung gawin kitang aking reyna ng Mahjong sa aking buhay? Sa pagpapares, panalo kong mas mataas. Hindi ko maintindihan.
Ano ang ibig sabihin ni Master Hai na magamit mo? Kagaya ba ito ni Ghost Hand? Maging taong tagasunod ninyo na kumokontrol sa laban. Ang batang babae kahit na hindi pa tumutubo ang balahibo sa pag-asensyo. Nagsisinungaling ako sa aking asawa. Ito ay hindi na nakakatuwa. Tumigil ka. Tumigil ka. Zhou Zhao. Kakasaksak pa lang ng batang iyan sa'yo. Muntik ka na mamatay sa buhay sa mundong ito. Protektahan mo ba siya ganoon pa man? Sige, hayaan mong parusahan kita. Baka ba asawa ko sa kanluran? Dumating siya sa oras ng kamatayan. Wala namang dapat na mangyaring malaking gulo sa karagatan para lang sa akin. Ang babaeng ito, tatanggapin kong ako ang kikilos. Hindi mo ako hahalikan pagkabangon mo. Ang batang babaeng ito ay nag-acting sa labas. Ginulat na naman ako ni Ghost Hand. Huwag muna sa akin. Maghihikayat pa ng karagatang asin. Ibibigay ko. Pero magagawa ko lamang ito sa mga sariling gawa ko. Kaya, pati kapag magiging mahirap ito, panatilihin itong sukat. Sabi ni Master Hai ngayon hindi ako kwalipikado para linisin ang sariling lugar. Bakit pa dahil ang batang iyan ay matagumpay na palagi? Matapang at maganda ang pangangatawan. Masasabi kong nakakahinayang din kung pinatay ko siya. Master Hai, pambihira ang kakayahan nito. Pero asawa lang ito na tumulak ng panaksak sa akin. Papatayin kita. Mag-inat ka. Bitawan mo ako, niloko ko. Mabuti na nang hingi ka ng tulong. Maayos, pwede ba? Bitawan mo ako ay asawa ng linggo. Ang bahaging iyan ay matagal nang nakatanim. Oras na para mapunta silang dalawa sa impyerno. Mujuzo, bitawan mo ako. Hindi pa magbabayad, ipapadala kita ngayon sa hari ng impyerno. Ang galit ko lamang ay hindi sapat para gawin ang lahat ng kaya ko noon. Bitawan niyo ako, tumatakbo si Ike. Bago mo iligtas ang buhay mo muna sa sarili mo, huwag magtiwala sa'yo. Nakakalungkot na nawalan ka na ng pag-asa ngayon. Ang iyong kinabukasan, kagaya lang ng ama. Wala kang karapatang pakinggan ang ama ko. Isang malinis na tao ang tatay ko. Pumatay sa inyong dalawa. Ngayon nagagawa mo pa ring saktan siya sa loob ng 1-0 segundo. Isang makasalanan. Sinong pinag-usapan bilang kaso tungkol sa emosyon? Kailan nawala ang puso ng hari ng mga gabi? Papatayin kita. Para pagalitan mo ako. Sapat na yan, Zhao Zhao. Wala namang dahilan para magpadala ng malaking atake. Mas mabuti nang bigyan siya ng mabilis na katapusan. Sinisira ko ito. Papagpatay ng tao. Ang kanari na ito na sinusuot mo ay matigas pa rin ang balat. Huwag gamitin sa akin yan. Bakit hindi natin ito sirain ng maaga? Gaya lang noong ibinabanyo ang sandata ng baril mula sa taong iyon. Tamang-tama. Nang bumalik ako sa Suzhou Linchengnan noong taong iyon, sabay silang maghukay ng puno. Sayang. Magpapalabas din siya sa natitirang araw niya, hahaha. Naniniwalang may utos siya sa taong iyon. Bago umpisahang maging grupo ng tagapayo. Ano ang mangyayari ngayon, hindi alam kung sino ang kumuha ng kanyang mga daliri. Isa sa iba pang mga asawa niya. Bakit mo kakainin yon? Sayang.
Pinatay niyo ang pagpapahalaga ko sa katapatan. Mabuting mapatay ako. Nais ko lang makita kung sino ang mauunang makakuha nito. Matanda na ako, hindi ko na mapapanood ito. May pwede bang tumulong para gumawa ng paraan? Huwag iwang daldalin ng babaeng iyan-iyan. Ganyan ka palagi nagpapanggap na isip, bata Master Hai. Malinaw kong narinig iyon. Ikaw ang pumatay sa ama ng babaeng ito. Wala sa kamay ng isang asawa ang buhay mo, hindi ba? Tanga. Para kay Master Hai, kaya kong gawin ito ngayon, huli na. Magagamit ko ba talaga ang anak ni Lin Zhengnan? Gaya ni Mu Juzhou. Si An naging tagasira na siya mismo ng kanyang mga paaba. Matagal mo nang alam ang totoo kong pagkatao. Nang binili mo ang pagkataong hindi sigurado ang Zhao Ze noon. Iyon ang plinano ko ng matagal. At bakit saktong-sakto? Ikaw ang lumabas bilang anak ng Tiahin Jiang. Ang asawang si Mu Juzhou ay hindi nakahanap ng anumang puwang. Pag-alinlanganin kayong pareho. Hindi makakabuting patayin kayong pareho ng mabigat na labanan. Ang lakas ng kaliwang kamay. Ikaw ba iyan? Kung plinano mo ito, bakit mo pinatay ang ama ko? Aminado siyang siya ay mataas at malinis. Tinanggihan niyang maging tuta ko sa paligsahan. Hindi mo alam na mapabuti ka. Kahit anak niyang babae, hindi man lang alam na patay na siya. Iniingatan pa rin ang paghihiganti. Pwede ba akong humiling sa isang tao na patayin siya noon? Kung kaya papatayin din kita ngayon. Patay na si Mu Juzhou. Kailangang lumalim ang kamatayan mo doon. Nalaman man ito kung sino talaga ako. Anong idaragdag mong pang-isip? Magaling ka talaga magplano ng mas malalim pa sa kinabukasan. Kung ako sa lugar mo, lilipat ako sa pagitan ng namamatay pa lamang na taong bansa. Ngayong walang iba pa akong mararamdaman kundi ang daldal. Utang na loob ng ama ko. Ay naging isa na ninyong nurse na babae ngayon. Kayo ang pumatay sa kanya. At ngayon sinusuot mo iyan sa kanya para sa kasikatan. Hindi. Sino nga bang ama mo? Sino ka rin? Mula kay Lin Zhengnan ang hari ng mga kampiyon ay isa akong babae. Ping. Tama. Mula noon pa man, ginamit ko ang ama mong lahat-lahat sa akin. Ang traidor na si Jiang Boyuan. Hindi ko alam na may anak palang babae si Tiolin. Ako ang may pagkakamali rito. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Tiolin, May sagot si Tiolin para sa akin. tatay, Binenta ako ng mga pamilya ko. halos ikamatay ko iyon. Sirang-sira din ang kaliwang kamay ko noon. Ito ay nang pansamantalang iligtas ko siya. Ginoong Ming, makikipaglaban ako sa iyo sa hinaharap mamaya. Wala na ako ngayon. Ang kailangan ko ligtas kitang malayo. Bakit hindi ka umaalis rito? Kailangan kong mahanap ang bangkay na pumatay sa likod ng ama ko. Tiyak kong hihiganti ako doon. Patayin ang nasa likod ng iyong ama ko rin. Ikaw ay naging isa ng gumagawa. Batid mo ito. Para sa iyong kahusayan. Maling matinding hirap. Mahalaga na hindi tayo sumugal ng ganoon kabilis. 10 taon na. Wala nang imposible sa akin. Imposible na rin ang lahat para iwanan ko pa ito. Ngunit kung lumabas ka, ikaw din mamamatay dyan ngayon. Maniniwala ka sa akin kapag talagang kaya mo na.
Hahanapin ko ang pinakahandang pagkakataon ko. Manalig ka sa akin. Kayo nagawa niyong manlinlang sa akin ha. Tanga. Sira na ang mga kamera. Sira na ang gintong silid. Master Hai. Naghahangad kang makaharap kami sa buhay at kamatayan na laro ng dog game. Nakatatak sa isip ko na walang tatangkang pumatay sa akin. Maliban sa ballpen pang-record na ito, hawak ko na sa labas ang lahat ng ito. At sa mga taong ito ng pagpatay at pagkontrol sa mga laban. Sisimulan ka sa pinakamasamang kalagayan ng kasalanan na ito. Manakot sa akin ba naman dinuguan? Wala man lang naganting pabalik sa akin kung hindi ngayong gabi. Ang lahat ng masasamang gawain nyo ay i-publish ko lahat sa dyaryo mamaya. Ikaw. Madalas siyang makipagsapalaran sa gulo sa loob ng maraming taon. Hindi na matitira lahat ng naging patunay na ginawa ni Yuan Bao. Kasamang sayo. Gumawa ng buong araw at gabi sa direkta na live streaming sa entablado nito. Higit 10 taon para maghiganti sa ama niya. Kahit na mamatay si Lin Ke, mamamatay pa rin ang buhay at puso sa pagkakataong ito. Ang lalaking kasama mo ngayon, ayaw sigurong ipakita ang mukha niya ha. Pumapayag ako na. Kahit ba isama natin si Master Ghost para mas masaya. Habang wala pa silang lahat rito at kompleto. Basta may makakasama ako na pinakamagandang ref rito. Gagarantiya ako ng patas na laban kaya huwag kang mag-alala sa pagbabago nito. Natatakot akong ibagsak nito ang huling hatol. Humanap ka lang din ng para sa sarili mo ngayon. Sa pagpapanalo mo, aaminin ko lahat ng sa iba yon na ito. Kung ako ay tatanggap. Namatay ka o natalo ay hindi mag-iba sa natalo na ikaw na yon sa'yo. Sana kung ako ang matatalo riyan sa huli. Sila na rin ay nandyan na dalian nyo dumalian nyo. Paano kayo? Panalo. Sa. Talo. Habang ito ay nasa pagitan ng buhay o patay na sitwasyon ngayon. Master Hai ay mapagbigay ngayon. Habang may kahirapan pang kumilos ang mga kamay mong ito. May inihatid at ipinadala akong mas pinaganda at ipinagmamalaking paghihirap natin ngayon. Hindi dapat nakakalimutang magpasalamat din si Master Hai riyan ngayon. Itong otomatikong mesa. Siya ring naging nagtagumpay sa ganoon ding laro bago ito. Para gamitin din yon ni Master Hai muli sa atin. Dahil ninais ko pa rin talagang linawin at itama din ito para magtagumpay palalo. Patas at pantay ang laban na ito. Bukod sa mesang ito ng laban nyo, sabihin mong lahat ang gusto mong ilabas sa oras na ito riyan. Nandoon sa ganyang klase na laro ako na naging ganap nito. At kailangan natin pag-isipan si Ginoong Jin at ang sarili niya rito ngayon. Nang tiyak ibigay pa sa kanilang isa yan upang ilabas silang ligtas rito para lumaban din ng ganap ng perpekto sa oras din na yon mismo nila sa inyo lahat. Ligtas sa pandaraya itong mesang kinatatayuan ko. Pakiupo lang ng sa pwesto natin ng diretsyo riyan na mismo. Bakit naman kapag lumaban pa ng magkasama pa ang asawa kong iyan doon sa sarili na ito mismo, hindi ba kaya ganoon lahat iyon mismo ngayon na ninyong sinisabi lahat dyan din sa isa't isa? Kahit ano pa nangyari riyan nag-isip ka na lang sa wala din. Ang pamantayan sa personal mahjong ngayon sa oras natin. Iba kaysa sa sarili ng iba riyan na mismo. Kailangan hindi lamang mga personal na score.
Pero nag-uuna na tignan nyo kapag kaya pa nito para magsama sa ibang kakamping mayroon at pwede dito rito na kayo ganoon lahat dyan ngayon din ang mangyaring dapat titingnan niya lagi na asahan niyang manalo ito ngayon din ng isa niya yon. Pwede nating simulan lahat riyan ngayon. Hintayin niyang simulan muna ito riyan. Mahirap makitang ganap doon itong mesang puro electronics yan hindi nag-iba sa iba nitong oras din. Gamitin sariling galing kaysa asa dyan. Kung sakaling nasasapawan ito at walang laban rito Xiao Zhu ano, at kung bakit naman din ito ganito ngayon lahat rito yan din mag-ingat ka doon ha dyan sa lahat. Mas isipin mo kaysa natakot at mag-aalala rito na mas naging multo dito ganoon ba hindi ito doon. At dahil nag-iingat rin itong mag-iisa rin kami na para ihanda rin lahat nito ngayon din ng sariling mga pwedeng ipanalo namin dyan rito pareho dito. Huwag mong itangging iwan kaming dalawa dito kapag ganitong laro ang gusto naming gawin dyan mismo rito. Wala po kahit isang alala para riyan mismo ngayon sa atin. Nasaan man ako riyan susunod pa rin. Gusto man niyang iyan mismo dyan mag-isip ngayon ano pa man iyan rito iyon din. Mainis siya sa iba dyan din. Pero mas walang bagay at problema na sa ganyang naririnig iyon riyan. Kaya doon pa lang rin ito nakita ng isa't isa. Nasaan din ngayon ang bawat laro rito lahat na nito. Ang naghihintay lang natin makita sa kanya itong pagkanta ba sa ginintuang boses, hindi ito magkaibang klase pa rin ba yan ngayon? Nagsimula ang pananalita doon mismo maging ang simula man din at mag-umpisa, kaysa ibinibigay nila dyan din sa isa't isa para magsama ito lagi. Kung sa kakayahan, kaya man din itong mangolekta yan na kahit kaninong sarili din ng iyon mag-inat rito pareho ba dyan din mismo, kung alam nyo lang din ngayon, yan din mismo rito pa magkaisanan nyo, kaya din manghihingi ng kaibahan dyan lahat. Doon ngayon mismo kapag nangyari kaya makakayang itong hindi itataas nyo na dyan mismo sa kanya kung gayon ngayon mag-isa siya lahat. Ang ilan man mag-asahan na mas madagdagan dyan din ngayon sa kanya itong oras iyon pa na siya pa makakasama ng buo sa isang bagay doon rito pareho nito kaya lang ganoon lahat doon dito. At saka kapag nakitang dalawa hindi galing sa pag-atake ngayon pa mismo nang hindi sa kailaliman ng asawa at lahat na para sumira kaysa pag-ipunan rito pa man dyan makikita siya sa ginawa nilang magkaiba sa mangilan rito yan. Hindi man ibilang man din dyan sa kahit sinong sumasaya dyan, kapag nag-ipon na at tumikim at inilabas doon mismo sa ganoon. Ngayon ay ganoon at may sakit dito kay Mujuzu, habang kailangan hindi makaramdam nag-asawang ganyan din sa kabilang bahagi dyan, kapag sa gayong may pagkaalam rito sa isa't isa. Dahilan ang mga pangyayari at kasuklam-suklam niya itong kasaysayan rito mag-aani iyan ng katulad ngayon rito lahat sa pamamaraan doon na ibinigay rin nila riyan na kailangan makilala natin yan lalo sa ibinigay at idinagdag pang ibinigay sa amin. Kaysa rito doon yan din ngayon dito lahat rin doon. Pula ito. Isang linya lang. Hahaha. Hahaha. Napuno naman muli ang isa at nakakalat rito ngayon maging isa. Hahaha. Ngunit hindi kaya ito totoo dyan sa isang bagay riyan sa amin lahat magkamali din kaysa. Inaakit siya palagi ni Bata gamit ganoon upang humingi ng kapalit riyan sa isang taong ganyan iyon mismo dito lang na ipinakita sa huli rito magkaiba siya na idinagdag ba na sa tingin na ginawa. Natatandaan kong ang ganyang klase na nanggaling rito sa isa't isa riyan yon. Kaya naging kailangan din gumaling riyan matapos mapag-aralan lahat din nito mismo. Hahaha Zimo Grand Slam hahaha. Hahaha. At kaya malinaw nyo itong nakita sa mga tingin na ginawa para malaman itong panloloko sa kabilang asawa riyan at isang pagkakamali sa laro rito kaysa makakuha niyan iyon. Ano? Paanong ganoon? Ang nasa paningin ko pa noon malinaw ay 5 linya sa kabilang tagiliran dito yan na. Matalo natin sa kabilang partido ng nag-asawa dyan sa ibinigay kong ito at ngayon riyan naksiyauli magbigay sa pag-aani mo ng kalungkutan ngayon mula kay Kaysa roon. Ipagpatuloy mong ganyan dito riyan. Master Hai gusto mo rin tignan ang saying ko doon at ipagbigkas kung paano ako makakapagsalita riyan ngayon din.
Hindi lahat sigurado ng ito, ikaw nang gagaling palagi ang iyon rito pamandito sa kabilang huli. Baka isipin ko riyan mismo isang napakahusay at kagamit-gamit pa ganyan. Anong mapapala sa isang pagkakamali? Na ikaw kaysa doon mapag-iwan niyong mag-isa pa kaya dito yan. Ipasa iyon na makipaglaban kaysa riyan palang mamamatay riyan, kaysa iyon na para tumaya doon ng saitaya lahat para mag-usap doon yon. Laban-laban. Magpasalamat muli kapag mag-isang natikman. Patawad rin doon. Naghuli rin ang tulad natin lahat. Para doon naging mahirap ang mas ligtas dyan kapag ganoon ba? Master Hai ang salamin na iyan. Ipapunas palalo ng mas malinaw ito riyan. Anong tinitingnan mo? Ligtas sa pandaraya itong mesang ito. Ngunit may problema sa bawat kamay nang ipinahawak sa atin ito ngayon din mismo. Nakita mo ang high-tech na ito. Bakit kasuklam-suklam? At bakit wala siyang magagawa roon ng higit pa sa kailaliman? Dahil napaikot mo kaming lahat dyan nang hindi man kami niloloko rito na di naramdaman mag-isa't isa riyan para makapagpalit niya ng asawa kaysa doon yon sa ibinigay nyo ganoon dito sa akin ba ngayon pa mismo lahat ba ito ngayon riyan kaysa manalo sa pag-aalinlangan dyan lahat ng sarili paman ng kung paanong asawa riyan sa laro rito yan din mag-ingat magkasama ng palagi riyan sa itaas ng pag-usapan natin kaya ba hindi ka mag-aalala rito nyon ba yan? Inilipat lang namin ang baraha na nilagyan mo ng espesyal na kemikal. Sa ibang baraha. Kaya mali ang nakikita mo. Ito ay mula sa ama ko na pinatay mo. Ang espesyal na kakayahang ipinamana sa amin. Ito ang kapalit ng kasalanan. Huwag mataranta. Mayroon pa kaming inihandang malaking regalo na ibibigay din namin sa iyo. Sa paglipas ng maraming taon, madalas kaming sumabak sa digmaan. Dating nasa likod kami para lumaban sa kalaban. Pero malapit na magbago ang lahat para iligtas at ipakita mo rin yan kaya doon. Hihintayin lang yan rito pamandito. Umamin at sumuko sa batas. Mabuti. Kung mabubuhay ka hindi kita hahayaang mabuhay. Tingnan mo napakamalas ng ranggong ito. Dahilan lang na makatakas ng walang pakialam ang kaisipan nito. Ayokong iniiwan akong nagsasalita mag-isa nang nag-isip ba nito doon lahat yan dyan. Pagkatapos nito ngayon. Salamat sa pagprotekta sa kanya.